Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Illyrico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ulitin po natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay iaalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay ay hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Narinig natin na si Jesus ay inanyayahan ng isang pinuno ng Pariseo para kumain sa kanila. Itong mga Pariseyong ito ay laging binabantayan si Jesus upang magkamali para sila may maiparatang. Kaya normally ay katulad natin, we turn down an invitation coming from an adversary. Si Jesus ay inimbita ng mga taong alam niya na siya minamatyagan, pero hindi niya pinahindihan iyon. Ang dapat immediate reaction ay to decline. But Jesus did not decline. Jesus did the opposite. Tinanggap niya ang invitation. Yun ang gospel. Pinakikita si Jesus dining with leading Pharisee. Nakisalo sa pinuno ng mga Pariseo. At saka ang Pariseo naman had a malicious intent of finding reasons to accuse Jesus of breaching the Sabbath law. Binabantayan si Jesus, minamatyagan pagka siya'y lumabag sa batas ng araw ng pamamahinga. Of course, aakusahan nila si Jesus. Jesus very well knew that binabantayan siya. Pero sabi niya, yes, sasalo akong kasama ninyo. Para bagang gusto ni Jesus magkaroon ng tulay between Jesus and his company at saka yung mga Pariseo. At ito din ang maganda sa atin. Ito isang paanyaya. Let us make a bridge rather than a wall. Dapat lagi tayo may intention ng pagkakaisa. Hindi pagkakahiwa-hiwalay. Yun ang itinuturo sa atin. And then, habang sila'y kumakain, may pangyayari dito. Sabi, naaayon ba sa kautusan na magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Yan ang tanong kay Jesus. Ngunit hindi umimik si Jesus. Sa halip ay hinawakan ni Jesus ang may sakit na naroon din. Araw ng pamamahinga, bawal ang gumawa ng anuman, pati pagpapagaling. Pero habang naroon si Jesus, ay kanyang hinawakan ang may sakit at pinagaling niya. At sinabi ni Jesus pagkatapos, kung kayo may anak o
o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo siya iaahon kahit araw ng pamamahinga? Ano bang mga aral na ito? Ano ay tinuturo sa atin? Yung masyadong legalistic, nakakapit sa batas, can be enslaving. Pwede tayong maging enslaved na masyadong pagiging legalistic. Ang Pariseo strictly observe the law, masyadong masunuri sa batas, to the point of neglecting the well-being of man. Kahit na ang tao ay mapabayaan, kung may kailangan ng tao at may mga pangailangang mahigpit, ay sapagkat araw ng pamamahinga, hindi tutulungan, hindi gayon ang itinuturo ng Diyos. At doon dapat tayo nakaangkla sa batas ng Diyos. Jesus cured the man suffering from dropsy to show his adversaries that love is the spirit of the law. Pag-ibig talaga ang puso ng batas. Hindi po pwede ang batas na sumisikil sa karapatan ng tao. Hindi pwede ang batas na pumapatay sa dignidad ng tao, maging sa tao mismo. While legalism at times enslave, love always liberate. Talagang ang pag-ibig ang nagpapalaya sa tao. Ang pag-ibig ang dapat batas na nagpapatakbo sa buhay ng tao. Yun ang aral ni Jesus. The primacy of man has to be considered. The good of the people is the greatest law. Kaya ang batas, kapag sumisikil na sa karapatan ng tao at sa mga tao, ito'y hindi dapat isa katuparan. Ang batas dapat ay laging nakaangkla sa Diyos, sa pag-ibig. The spirit of the law is love, and it should always prevail. Kaya sa banal na ebanghelyo, yun ang paalaala sa atin. Kaya huwag kayong magtataka, huwag kayong magagalit kapag ang simbahan ay nag-iingay, kapag ang batas na gustong ipatupad ay laban sa tao. Hindi talaga nakakatulong. Katulad halimbawa ng, alam na natin ito, bakit ba ang simbahan ay maingay at nag-iingay pag pinag-uusapan ang pagsasabatas ng death penalty, sapagkat ito'y against love? Bakit ba ang simbahan ay nag-iingay kapag pinag-uusapan ang tungkol sa batas ng pwede mag-asawa ang lalaki at babae? It is against love. It is against God. Bakit ba nag-iingay ang simbahan kapag laging magpapahintulot ang pamahalaan ng mga immoral na gawain at gagawing legal iyon? Nag-iingay ang simbahan sapagkat that is against love. Dapat ang batas ay ito'y laging nakaangkla sa Diyos, kung magkagayon sa pag-ibig, sa kabuuan ng kabutihan ng tao. Hindi yung ang kabutihan ay para sa katawan laang, mapapariwara naman ang kaluluwa. Ang love ay nakakabuti dapat sa katawan at lalo't higit sa kaluluwa ng tao. Yun ang sinasabi ng banal na ebanghelyo. Sa inyong pag-aalay, kayo na may pagpalain ng Diyos.